tingin ay tila sapat naman ang pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Ngunit, kung susuriin natin ang nutrisyon, dito natin makikita ang tunay na kalagayan. Sa bawat tahanang Pilipino, mahalaga ang bawat pagkain sa hapag. Ngunit ang tanong, ito ba ay tunay na nakapagpapalusog? Ayon sa UNICEF Philippines noong 2023, halos isa sa bawat 4 na batang Pilipino ay bansot. Isa itong palatandaan ng pangmatagalang kakulangan sa nutrisyon na nakakaapekto sa kanilang paglaki at pagkatuto. At batay naman sa pag-aaral na inilathala sa BMC Public Health noong 2018, ay umaabot pa sa 30% o higit pa sa ilang komunidad ang bilang na ito. Marami rin sa mga bata ang nakakaranas ng kakulangan sa mahalagang sustansya tulad ng iron deficiency anemia na ayon naman sa pag-aaral na inilathala sa PubMed noong 2013. Ibig sabihin, may mga batang hindi naaabot ang kanilang potensyal dahil sa kakulangan sa tamang nutrisyon. Kasabay nito, nararanasan din ng bansa ang tinatawag na double burden of malnutrition. Batay sa pag-aaral na inilathala sa National Institute of Health noong 2023, halos isa sa 3 Pilipinong nasa hustong gulang ang overweight o obese. At tinatayang 70 hanggang 80% ng mga Pilipino ang hindi nakakamit ang tamang dami ng sustansyang kailangan ng katawan. Ibig sabihin, kulang sa nutrisyon o sobra naman sa maling uri ng pagkain. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa National Library of Medicine noong 2019, maraming Pilipino ang nakakaranas ng kakulangan sa diet diversity, limitadong akses sa sariwa at masustansyang pagkain, at pagdepende sa murang pagkain na kulang sa nutrisyon. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa simpleng pagpili. Kung ano ang abot kaya at madaling mabili, iyon ang kadalasang napupunta sa hapag. Pero, bago makarating ang mga pagkain sa ating mga hapag, nagsisimula ito sa kanilang sakripisyo. Sa sipag at tiyaga ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Ang nagtatanim ng gulay na mayaman sa bitamina, ang nag-aani ng bigas na nagbibigay lakas, at ang nangingisda ng pagkain puno ng protina. Sa madaling salita, sila ang pundasyon ng bawat masustansyang pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, sa kabila nito ay may mga batang nakakaranas pa rin ng underweight at stunting sa kanilang pamilya na batay sa pag-aaral ng Philippine Journal of Science noong 2020. Isa itong patunay na marami sa kanila ang hindi rin nakakaranas ng sapat at masustansyang pagkain. At ito ang realidad na kailangan nating baguhin. Kaya naman, ipinakikilala natin ang ating Pinggang Pinoy, isang gabay mula sa DOST-FNRI na inilunsad noong 2014. Layunin ng Pinggang Pinoy na hindi lang magbigay ng gabay sa pagkain, kundi hubugin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat hapagkain ng Pilipino. Sa antas ng tahanan, ito ay naglalayong maitaguyod ang mas balanseng hapagkainan, kung saan araw-araw ay may sapat na gulay, prutas, kanin at protina. Hindi lamang para mapuno ang tiyan, kundi para mapunan din ang pangangailangan ng ating katawan. Sa antas ng kalusugan ng mamamayan, layunin nitong bawasan ang stunting at undernutrition sa mga bata upang lumaking matatag ang kanilang katawan at kakayahan sa pagkatuto. Maiwasan ang micronutrient deficiencies tulad ng iron deficiency anemia na madalas naging sanhi ng panghihina at mababang produktibidad. Mapigilan ang pagtaas ng lifestyle-related diseases tulad ng obesity, diabetes at hypertension na dulot ng di-balanseng pagkain. Maitaguyod ang dietary diversity, kung saan mas nagiging bahagi ng araw-araw na pagkain ang sariwang gulay, prutas at masustansyang protina. At sa mas malawak na pananaw ay upang mapalakas ang food security ng bansa kung saan ang bawat Pilipino ay may pantay na pagkakataon sa masustansyang pagkain. Kaya naman, malaki ang magiging papel ng kagawaran ng pagsasaka sa pagtugon sa sitwasyong ito. Ang pag-adapt ng DA sa Pinggang Pinoy ay hindi lamang isang usaping health education. Ito ay maaari rin maging isang food systems transformation strategy
na sinusuportahan ng mga pag-aaral sa nutrisyon at agrikultura. Sa pamamagitan ng Pinggang Pinoy, nagiging mas malinaw ang direksyon ng produksyon ng pagkain. Hindi lamang basta paramihin ang ani, kundi paglikha ng mas diverse, nutrient-dense, at balanced food supply na akma sa pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan. Ayon sa Food Nutrition Research Institute at Food and Agriculture Organization Food-Based Dietary Guidelines, ang epektibong food guides ay dapat na nakaangkla sa scientific evidence at tumutugma sa aktwal na pagkain na available sa komunidad upang magamit ito sa pagtubok ng healthy diet pattern sa populasyon. Sa ganitong pananaw, ang DA ay may critical na papel sa nutrient-sensitive agriculture, kung saan ang agricultural programs ay hindi lamang productivity-driven, kundi nutrition-driven din. Crop diversification strategies upang mas mapalawak ang produksyon ng gulay, prutas, isda at iba pang nutrient-rich food. Farm-to-table alignment upang matiyak na ang inaani ng magsasaka ay direktang sumusuporta sa balanced plate model ng Pinggang Pinoy. At food systems coherence, kung saan pinagsasanib ang produksyon, distribution at nutrisyon upang mabawasan ang malnutrition sa parehong undernutrition at overnutrition forms. Kaya, kung ang Pinggang Pinoy ay gabay sa tamang pagkain sa plato, ang DA naman ang nararapat na maging gabay sa tamang tanim sa bukirin. Sa ganitong integrasyon, ang bawat tanim ay hindi lamang ani, kundi ambag sa kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil ang bawat malusog na bata, ang bawat matatag na pamilya, at ang bawat maunlad na pamayanan ay nagsisimula sa isang pinggang masustansya. At sa likod nito ay ang sipag ng mga kamay mula sa ating kabukiran at karagatan. Kaya, sa pagdiriwang ng buwanang magsasaka at mangingisda ngayong taon, binibigyang pugay natin ang kanilang sakripisyo At kinikilala ang kanilang mahalagang papel sa pagpugog ng isang mas malusog na sambayanang Pilipino.